A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 62 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. At ngayong araw nga ay January 31, 2026. And daw yung pag-uusapan naman natin ngayon ay patungkol kay Abraham and Isaac, kanyang anak. It is about testing of faith by Abraham and Isaac as a shadow of Jesus. Now for the concept by Pastor Russell. Abraham was God's chosen servant, and Isaac was the son God promised to him after many long years. One day, God tested Abraham by asking him to offer Isaac as a sacrifice. This was very hard, but Abraham trusted God's word and obeyed. At the last moment, God stopped Abraham and provide Aram instead. This story teaches us that God never wanted Isaac to die. He was teaching Abraham to trust him fully. And Isaac's story also points forward to Jesus. Just as Isaac was a beloved son, Jesus God's Jesus is a God's beloved son. But unlike Isaac, Jesus was truly giving, showing how much God's love us. So binigay si Kristo dahil sa mahal niya si Jesus Christ at mas mahal din tayo ng Diyos. At para naman sa ating scripture reading, ito po ay mababasa natin sa Genesis 22 verse 1 to 14, but we will read only the chapter 1 to verse 1 to 4. So it says, sometime later God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering. On a mountain I will show you. So in this part, siguro si Abraham ay nako-confuse na si pangako ng Diyos ay bibigyan siya ng anak, gagawin nga siyang great nation. Pero ang Diyos ay biglang hinihingi ito bilang sakripisyo. Kumbaga, papatayin kasi si Isaac. But in early the morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him two of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. So, hindi siya nagreklamo bagkus sinunod niya pa ang Diyos kahit nakapalit nito yung beloved son niya. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. Now, para naman sa ating katuruan, number 1, Abraham understand the gospel. At yung kanyang pagkaunawa ay hindi katulad sa atin, not the way we understand His word in the scripture. He understand the gospel deeply because si God mismo ang nag-preach nito sa kanya. At ayun nga yung sinabi sa Galatians 3 verse 8. Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. So, God announced the gospel in advance to Abraham at makikita rin natin ito simula pa sa Genesis verse 12, Genesis chapter 12 when God called him. Kumbaga itong Genesis 22 yung scripture natin ngayon, it is the advanced gospel na ipinahayag ng Diyos sa darating na Messiah, which is si Jesus Christ. And then teaching number 2, Abraham believed in the resurrection. Yung resurrection, ito yung muling pagkabuhay. Si Isaac, siya ang larawan ni Kristo. Along the way, papunta sa bundok na sinasabi ng Diyos kung saan niya i-offer ang anak, si Isaac. Si Isaac, siya ang nagbuhat ng kahoy. Kumbaga, pinabuhat ni Abraham yung kahoy na gagamitin mismo sa kanyang anak. At ito din yung clear picture with Jesus. Si God, He make Jesus carry the cross papunta doon sa bundok kung saan din siya ipapako. And again, Abraham believed in the resurrection. So, nung moment pa lang na sumunod siya sa gusto ng Diyos, with 3 days journey pa lang, si Isaac patay na sa kanyang isipan. Tinatanggap niya na wala na ang kanyang anak. But in Genesis 22 verse 4 nga, after that 3 days or yung on the third day, nalaman niya na hindi pala ang kanyang anak ang mamamatay. At ayun nga, sa kanyang isipan ay na-resurrect, nabuhay muli ito sa isipan ni Abraham, na yung anak niya. And Abraham firmly believed in God's power. Kaya kahit masakit yung hinihingi ng Diyos ay
sumunod pa rin siya dahil naniniwala siya sa resurrection, the power of God na bubuhayin niya muli dahil siya nga ang Diyos ng mga buhay. And pangatlo, Abraham anticipates God's greatest act. Meaning, inaasahan na niya itong greatest act of God dahil nga dun sa pangyayaring yun. Itong pagsasakripisyo na ng minamahal niyang anak, yung hinihingi nga ng Diyos yung kanyang minamahal na anak, panubos yung ginawa ito ng Diyos ay alam na ni Abraham na gagawin ito ng Diyos sa sarili niya mismong anak. Ito nga ay para panubos sa kasalanan for salvation of everyone. At sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believe in Him shall not perish but have eternal life." So binigay ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak para lahat ng maniniwala rito kay Jesus Christ ay magkakaroon ng salvation, ng eternal life. So doon pa lang sa pagsasakripisyo ni Abraham ay naglalarawan na ng pagsasakripisyo ng Diyos sa nag-iisa niyang anak. At paano ba natin to i-apply sa ating mga buhay? Number one, give thanks for the sacrifice of Christ. Lahat tayo ay dapat magpasalamat because God, though He asks you a very sacrificial request, He as well will provide. Hindi hahayaan ng Diyos na may wawawala sa iyo. He will always provide for you. Yung ibibigay niya hindi yung gusto mo, kundi yung truly what you need. And when He asked Abraham nga, on the very moment na tatapusin niya na yung buhay ni Isaac, the angel stopped him because he was not the one who will be sacrificed. Because the ram that God's provided, ayun nga, hindi yung buhay mismo ni Isaac yung kailangan ng Diyos, kundi nagbigay siya ng ram na siyang tunay na gusto ng God, o gusto ni God na i-sacrifice, no? I-burnt offering nga. At kaya, tinatawag din natin ng Diyos, dahil doon, tinatawag ang Diyos na Jehovah Jireh. Because He is the Lord who provides. So, that's what it means. At alalahanin din natin ang pasasalamat sa Diyos, hindi dahil sa mga uh, blessing lang na natatanggap natin, yung mga, for example, pagbayad sa mga bills, hindi dahil sa mga material na binibigay sa atin ng Diyos, bagkus sa buhay na inilaan niya yung buhay ni Kristo para sa ating lahat. And pangalawa, give sacrificially. Magbigay tayo ng may kurot sa ating mga puso because it is what important to us and it must be motivated by the sacrifice of Christ. Kasi 'di ba, yung buhay ni Kristo at yung pinaka biggest parang mabigat na kapalit doon sa mga pagkakasala natin. That's the heavy sacrifice na ginawa ni Jesus Christ. And when we offer God or nag-aalay tayo sa Panginoon, it must be sacrificially as well. Again, ito yung mga mahalaga sa atin. Yung mga may kulot sa ating puso. Bakit? Dahil ito yung binigay sa atin ng Diyos. Ito din yung in-offer sa atin ng Diyos yung sacrificial son niya nga po. He gave sacrificially through His Son, Jesus. And so we must not give to the Lord mula doon sa mga tira-tira natin, yung sobra sa atin. Commonly yung tithes offering. We must give to the Lord as well those precious to us, yung pinakamahalaga sa atin, tulad ng oras, yung worship, yung puso natin, especially yung faith natin towards Him. At pangatlo naman, give glory to God by following example of Christ. Magbigay tayo ng kalwalatian sa Diyos by following what Jesus did or gawin nating example si Jesus. Parang si Isaac, bakit pa lang siya ng bundok, alam niya na siya mismo ang iaalay. Since wala naman silang ibang dala. And he followed instead because he believed in God. So, give glory to God. Paano? By following Christ, He gives his life willingly. He gives glory to God through his willingness to sacrifice his own life to accomplish what God's planning for us. And to give glory to God as well by serving Him with willingness. At para naman sa ating mga pagninilay-nilayan ngayong araw, since Isaac foreshadow Christ,
How can you practically reflect Jesus to the people around you? At bago po tayo magtapos, let's have a short prayer and let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for every devotion na Panginoon ay binibigay niyo sa amin na pinaparinig niyo sa amin para maging aral sa inyong mga salita, Panginoon, na siyang i-apply namin sa aming mga buhay, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat kami sa buhay ni Jesus Christ na siyang manunubos, Panginoon, para sa aming mga kasalanan, Panginoon, na pinakita niyo rin sa amin ang pagmamahal niyo kung gaano kami kamahal through the life of Jesus Christ, Lord God. And we thank Jesus, Lord God, dahil He follow you, He obey you, despite na, Panginoon, hindi naman lahat ay makakakilala sa Kanya, Panginoon. Pero Panginoon, pinili niya pa rin isakripisyo ang kanyang buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At Panginoon, turuan niyo kami, yung mga puso namin na sundin kayo palagi, Panginoon. Open our ears, Lord God, na marinig ulit o marinig palagi inyong mga salita, Panginoon. Open our heart, Lord God, na makilala ka namin deeply each day, Lord God. Kayo na rin nawa ang siyang magliwanag sa aming mga daraanan, Panginoon, at madakila ng bawat tao sa aming ginagawa. Panginoon, ayun lamang po, and we prayed na Panginoon na ay lagi kayong nandiyan para sa amin. At ayun naman po, in Jesus' name we prayed. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at patututunan pa, and I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion and have a nice day ahead and God bless.